pa rin po ng issue ng umano'y panunuhol ng DPWH District Engineer. Makakausap po natin si Batangas 1st District Congressman Representative Leandro Leviste. Kong Leviste, magandang gabi po sa inyo. Dayan Kirar po ito ng Ulat Bayan sa PTV4. Magandang gabi po sa inyo. Alright, Kong Leviste, first of all, binabati po namin kayo. What you did is very commendable. But sir, maaari niyo po bang maikwento po sa amin kung paano po nangyari yung mula sa pag-contact po sa inyo ni District Engineer Calalo hanggang sa kanya pong pagkaka-aresto ko? Yes po, ma'am. Ang mga congressman ay nakikipag-coordinate sa mga district engineer para sa mga proyekto sa kanilang distrito. At si Engineer Calalo ay isang araw nag-text kung pwede niya kaming puntahan. Ang meeting namin ay nagsimula at halos kaagad niyang sinabi na may gustong ipadala sa akin ang mga kontraktor. Pero ang paliwanag naman niya ay ito'y para tumulong sa aking mga programa katulad ng mga scholarships na binibigay ko sa mga estudyante. At syempre sinabi din niya na yung ibang mga projects ng mga contractor ay substandard at baka pwede naming i-meet yung mga contractors at magpapadala nga po sila sa mga meetings na yon ng suporta. Bago pa ang mga meetings na yon, may dala na po siyang isang supot na may laman pong 3.1 million at saka isang resibo ng tatlong mga proyekto sa halaga ng 104 million pesos. Ito po ay 3% ng proyekto na yon at ito po ay galing lang sa isang kontraktor. Ang sabi po niya ay sa mga susunod na mga araw pwede namin iset yung mga meetings sa ibang mga contractors na nakausap na niya na sa kabuuan po mahigit 3.6 billion ang mga projects ng aking distrito ngayong 2025 at makakakuha po kami daw siguro ng mga 5 hanggang 10% sa mga projects na ito. Sabi ko po sa sarili ko na napaka inappropriate ng sitwasyon na yon. Kaya tinawagan ko po ang PNP at syempre alam na po natin ang resulta nito. Ang insidente na ito ay sana maging isang ehemplo na dapat wala ng korupsyon sa DPWH. Hindi po si engineer ang dahilan na maraming korupsyon sa aming distrito. Ito po ay nauna pa sa kanya. At ang isusulong ko po ay mga reforma sa DPWH procurement at implementation at sana din sa susunod na budget ay ibaba natin ang mga cost ng mga DPWH projects dahil nakita ko po na talagang may SOP na nakasama sa costings ng DPWH. Pero kung pipilitin po natin na ibaba ang costs ng mga DPWH projects, sana mababawasan na rin po ang korupsyon sa DPWH. Well, Representative Leviste, nabanggit nyo no, na itong 3.1 million pesos na ito, mula pa lang ito dun sa isang kontraktor. So ano-ano po ba yung mga proyekto ang kinasasangkutan pa po ni Engineer Calalo sa Batangas at saan lugar po ba ito, sir? Halos lahat daw po o karamihan ng mga contractors ng 1st District ng Batangas na may kabuuang budget ng 3.6 billion ngayong taon sa District Engineering Office ay willing daw na magpadala ng tinatawagan niyang suporta. At ito po ay hindi naman surprising sa ibang mga politiko dahil kaya nga po tawag SOP ang Standard Operating Procedure dahil widespread po talaga ang ganitong mga kalakaran daw sa mga District Engineering Office katulad ng 1st District ng Batangas District Engineering Office. At sana ngayon na may ganitong insidente, mas magdadalawang isip ang mga district engineering offices na maging conduit para sa ganitong klaseng korupsyon. Well, Kong Leviste, nabanggit ninyo no, sa inyong press conference kanina na ang inyong panawagan ay baka po pwedeng maging state witness nga itong si Engineer Calalo. Nagkausap na po ba kayo? Interested po ba siya? And may mga lumapit rin po ba sa inyo na mga present and previous DPWH employees na sabi rin po ninyo ay maari rin po siguro maging state witness din po para mas masiwalat po. Ito pong sinasabi ninyo mga bigger fish na bukod po doon o mas malaki pa ang accountability doon sa district engineer, sir. Opo. Unang-una po, ako po ay personally naawa kay engineer dahil siya naman po ay mabait at kumpara sa ibang mga district engineers, baka
mas worse pa na mga district engineering offices sa ating bansa kaysa sa yung sa First District ng Batangas. Nagkataon lang na dito sa aking distrito, hindi po tayo nagtotolerate ng korupsyon. Pero dapat nating i-focus paano natin masolusyonan ang korupsyon sa buong sistema ng DPWH. Kaya gusto ko nga sana maging state witness si Engineer Calalo para siya po ay pwedeng tumulong para ma-explain at maituro niya ano yung source ng korupsyon at ano po ang maaring solusyon dito. Kanina nagsalubong po kami sa Batangas Provincial Prosecutor's Office at hindi po siya nagko-comment masyado, pero sana pag-iisipan niya kung paano siya makakatulong pa para sa solusyon sa problemang ito, and hopefully some good will come out of it po. Ang masasabi ko din ay nauunawaan ko bakit mahirap ang pagbabago sa sistema ng DPWH, kasi kung ikaw ay isang empleyado ng DPWH tapos ang mga iba ay nakikinabang dito, ang mga ibang congressman at mga contractor ay makapangyarihan, nakakatakot po na mag-speak out against this at baka magkakaroon ng retaliation pa. Kaya isa din sa mga reforma na tingin ko ay pwedeng isulong ay ang whistleblower protection program para sa mga DPWH employees. Well, sir, will there be mga pangalan na ma-expose in time na siguro sinasabi nga natin mga bigger fish na involved dito sa mga maanumalyang flood control projects? Ang list of projects and contractors ay publicly available naman po, at makikita po natin na meron ngang mga proyekto ng mga kine-question na contractor sa aking sariling distrito, na yun din po ay yung nasa screen nyo ngayon, kabilang ang nasirang mga flood control projects. At I will leave it to others to do their congressional investigations. Ang focus ko po sa aking distrito ay ang technical audit. At hinihikayat ko po ang ating mga kababayan na i-document din natin sa ating sariling mga bayan ang mga substandard na mga projects. Dahil ang gobyerno natin ay nagbayad na para sa mga proyektong ito. Sa flood control project sa Binambang River sa Balayan, Batangas, sinukat po namin dapat 15 meters, pero halos 4 meters lang pala ang inilagay. At kung ganun po ang ratio din ng pagkukulang sa ibang mga flood control projects, ang ibig sabihin po pala ay yung mahigit 1 trillion pesos na ginastos ng ating gobyerno para sa mga flood control projects ay may daang-daang milyong pisong or billion pisong nawawala po pala. Kaya ito po ay isang aksyon na magagawa ng ating mga kababayan kung tignan po natin saan po may substandard projects at panagutin natin sa ating DPWH District Engineering Offices bakit tinanggap ang substandard projects at bakit hindi natin ipaayos ito sa mga kontraktor. Panghuli na lamang po, Representative Leviste, sa ongoing investigation pong ito ay malaking mga pangalan po ang nababangga. Meron po bang, siguro worry na rin po sa inyong security, and also baka po ang inyong mother na si Senator Loren Legarda, ano po ang sabi po sa inyo dahil mabigat-bigat po itong issue na ito na inyo rin pong pinangungunahan na bisitahin, imbestigahan, at sa mga statement rin po na inyo pong ipinalalabas sa media. Kamusta po? Tama po kayo dyan, at ang focus ko naman po ay ang pag-audit ng mga projects. Ayoko naman po itong maging personal laban sa ibang mga tao. Basta pag may ebidensya tayo na ang isang proyekto na dapat halimbawa 15 meters ay 4 meters lang, sana naman po hindi magagalit sa atin yung mga contractor na yun. Sana pwede nilang ayusin na lang ang mga ginawa nilang mga proyekto. At ang iniisip ko naman po ay basta ang ginagawa natin po ay tama, then we can leave the rest to God. Salamat po. Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras, Batangas 1st District Representative, Congressman Leandro Leviste. Salamat po ko.